Bukod sa mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, nakararanas raw ng pagkahilo si Montulfo matapos ang insidente sa NAIA 3 noong linggo. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Sa dami ng suntok at tadyak na inabot ng veteranong kolumnistang si Montulfo nitong linggo, hindi maiwasang mangamba ng mga malalapit sa kolumnista sa epekto ng pambubugbog sa kanyang kalusugan. Kahapon, sinamahan si Tulfo ng kanyang mga abogado para muling magpa-check up. Kahit pa mismong si Tulfo, hindi dumadaing kung may masakit sa kanya. Kasi sanay kasi ako sa sparring, sanay kasi akong tumanggap ng sakit. Kaya baliwala, akala ko baliwala. Humihilom na ang pasa sa may kanang bahagi ng kanyang muka na napuruhan sa rambol. Pero lumabas sa check-up, may hematoma o mga pasa rin, hindi lang sa kanyang kanang mata, kundi pati sa likod ng kanyang tenga at balikat. Isinailalim din siya sa CT scan matapos makaranas ng pagkahilo. It is intimated that it might have something to do with the severe fistic blows that he received on the head. Sabi kasi ng doctor sa amin, these are some symptoms of yung pwedeng nabugbog yung brain. Tinatanong nga sa akin nung doktor kung meron akong memory lapses. Sabi ko wala. Tinignan nila kung yung resulta, yung hearing. Kanina, nagsumite na ng medical records at iba pang dokumento ang kampo ni Tulfo sa Pasay RTC para pagtibayin ang mga kasong serious physical injuries, grave coercion at grave oral defamation laban sa mag-asawang Claudine at Raymart Santiago. Panawagan ni Tulfo sa mga nakakita ng insidente, lumantad na para sa ikalilinaw ng kaso. Marlene Alcaide, News 5.